Kinonsulta ng resibo sa isang abogado kung sino nga ba dapat managot sa nangyaring pagsagasa ng ambulansya. Sa ngayon, nag-aagaw buhay na si Marvin. Kailangan natin malaman kung sino ba talaga yung employer ni driver. Under our civil code, the employers kasi are liable by to the acts of their employees. Pinuntahan ng resibo ang Barangay Talon 3, Las Piñas City para kunin ang kanilang panig. Ayon sa kanila, hindi nila pinabayaan ang biktima. Gusto namin ipaalam na hindi namin sila pinabayaan kasi talagang yung unang daw namin nadagdagan yun dahil kailangan siyang i-intubate. So naging 98 siya hanggat sa makapasok siya sa ER, hanggat maibigay ko sa kanya yung pera, nagpaalam kami ng maayos. Ginawa po namin lahat po. Wala po kaming kapabayaan na ginawa sa kanya. Ipinakita rin nila ang mga kaukulang dokumento na nagpapatunay na ang mismong barangay ang nagmamay-ari ng ambulansya. Ito po yung aming ORCR ng aming ambulansya na nakarehistro. Sinubukan ding kunan ng panayam ng resibo ang driver ng ambulansya na si Ronnie Reyes. Inamin niyang hindi niya napansin na patawid si Marvin noong mga oras na iyon. Makatanggap po ako ng tawag mga 6 o'clock po, bago mag 6 o'clock ng gabi po, ng gabi ng November 9 po ng Sabado. Hindi ko po talaga naramdaman, ma'am. May tumama po sa akin, tao talaga, ma'am. Kasi una-una po, ang ano po sa ambulansya, kung may ganun tamang tao, wala ka sakay, hihintuan mo talaga yun, kukunin mo yung tao. At ang wangwang ko po talaga, pulsa rin po kasi na ako pulsa rin po talaga ako pag ganun eh. Hindi ko siya narinig na tumama sa akin. Malaking tanong din sa pamilya ng biktima kung totoo nga bang re-responde sa isang emergency ang ambulansya. Ito po yung katibayan na tumawag po ang command center na naka-on duty po ako nung araw na yun. Nakalagay po rito lahat ang pangalan po ng pasyente at ang address po ng pasyente. Hinanap ng resibo ang sinasabing pasyente na kinailangang respondihan ni Ronnie noong gabi na mangyari ang aksidente. I-confirm lang po namin kung talagang may nirespondihan po yung barangay Talon 3 noong November 9. Yes po, meron po. Yung mother ko po. Unconscious po siya, not responding, tapos mahina na po yung heartbeat niya. Tapos hindi siya sumasagot, ungol lang po yung sinasagot. Ito na po si nanay. Malaking tulong po kasi kung hindi po naagapan, baka wala na po mother ko. Nakasagip man ng buhay si Ronnie, isang buhay pa rin ang naghihintay ng hustisya. Humingi po talaga ako ng tawad. Di ko po talaga gusto mangyari to. Sana mapatawad nila ako. At gagawin naman po namin lahat yung may tutulong namin eh. Dumulog ang resibo sa Philippine National Police Highway Patrol Group o PNP-HPG na siyang isa sa mga namamahala sa mga patakaran sa daan. Sa isang driver na nag-undergo ng training, dapat po bigyan nila ng puwang ng emergency vehicle. So, iniiwasan po natin na mag-counterflow ang isang sasakyan. Because pag sinabi niyang emergency siya, what if may emergency case din doon sa kabila? Magkakaroon po ng collision dyan. Yung emergency po natin, nadagdagan pa ng panibagong emergency. So regardless kung may emergency, kailangan po sumunod po tayo sa batas traffic. Dagdag pa ng PNP-HPG ang nangyaring aksidente na kinasangkutan ng driver na si Ronnie. Malinaw na paglabag sa batas trapiko kahit pa siya'y re-responde sa isang emergency. Sa nakita po natin, there is a reckless driving po because nag-counterflow po siya. Nito lang Biyernes, kinailangan ng ilipat ng ospital si Marvin dahil sa patuloy na pagtaas ng hospital bill. Sobrang hirap na hindi namin alam kung ano yung uunahin namin. Pare-pareho lang naman kung kaming mahihirap, nagtatrabaho. Kaya yun lang din yung kailangan namin, ma'am, sa kanila. Pinansyal, tumulong sila, ma'am. Pero ayon sa barangay, hindi na nila kayang maglabas pa ng anumang tulong pinansyal para sa biktima. Nandito kami tutulong sa abot ng aming makakaya at kung ano yung may tutulong namin. Pero hindi namin kayang i-shoulder yung dapat i-shoulder. Pero nandito kami para tumulong. Kung lalapit tayo sa batasan, sa Malacanang, sa mga senator, sa PCSO, nandito kami hanggang tutulong kami kahit ultimo yung sasakyan para ihahatid sila para hindi po kayo kailangan mag-commute. Para maayos po natin yung problema po sa ospital. Nandito po kami, willing po kami. Ang may sasagot ko lang dyan, sir, kailan? Kailan kaya yung pag-action nila na yun na hihingi sila din ng tulong sa mga ibang gobyerno? Kasi almost 1 week na rin po si kuya ko dun sa ospital na yun eh. Kaya kailan po kaya? Nito lang Huwebes, formal lang nagsampa ng reklamong reckless imprudence resulting to physical injury si Annabel sa Las Piñas City Police Station.
Sakaling mapatunayang nagkasala ang driver ng ambulansya na si Ronnie, hindi bababa sa 2 buwang pagkakakulong. Maaari raw ma-revoke o mawalan ng lisensya sa pagmamaneho. Haharapin ko po yan. Unang-una ma'am, hindi ko po tinakbuhan ng pasyente. Sana mapatawad nila ako. At gagawin naman po namin lahat yung may tutulong namin eh. Sa nangyaring aksidente, isang buhay ang nailigtas pero isang buhay rin ang napinsala. At sa mata ng batas, lalong-lalo na't narasibuhan ang nangyaring aksidente, kailangang pagbayarin ang sino mang nagkasala lalo pat buhay ng biktima ang lalagay sa alanganin.